Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sususpindihin ang mga pulis ng CIDG Region 10 na involved sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ng suspected narco-politician Ozamis Mayor Reynaldo Parahinog. Ito ay sa oras na mapatunayan ng PNP Internal Affairs Office na may probable cause o may paglabag na nagawa ang mga ito sa Police Operational Procedure sa pagsisilbi ng sexual at laban sa mga paruhinog sa Ozamis na nauwi sa madugong inkwentro. Nagbabalik si Leo Sarne para sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Pinaulanan umano ng bala ng mga miyembro ng private armed group ng alkalde ang mga polis nang isilbi nila ang warrant, kaya napilitan ng mga polis na makipagpalitan ng putok. Pero nilinaw ni PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa na sa ngayon ay wala silang nakikitang patla para patawan ng suspensyon ng mga polis hanggat hindi natatapos ang investigation ng iya. Paninindigan ni de la Rosa na lehitimo ang isinasang police operation ng mga polis. Sa nangyaring police operation, 15 katawang nasawi kabilang si Ozamis City Mayor Reynaldo Parahinog Sr. na una nang nabanggit na kasama sa listahan ng Pangulong Duterte ng mga narco-politicians sa bansa. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Sa balitang panlalawigan naman, Red Alert Emergency Expo ng PDRRMO Pangasinan naging matagumpay. Mula tayo naroon si Grace Acuar para sa kabuuang report. Radyo Pilipinas, report. Yes, magandang tanghali, Rafi. Pinahayag ni Colonel Fernando de Guzman, consultant ng PDRRMO Pangasinan, na naging matagumpay ang sinagawang Red Alert Emergency Expo 2017 sa Capitol Resort Hotel Lingayen, Pangasinan. Ito ang pinangunahan ni Governor Amado Espino III kung saan pinahayag nito na maging force multipliers sa disaster risk reduction management sa harap ng 300 kalahok ng ABS-CBN Red Alert Emergency Expo. Hinimok niya ang mga Pangasinense na magtulungan at iangat ang DRRM capabilities ng komunidad. Umapila si Gobernador Espino ng Pangasinan ng suporta sa kanyang flagship program sa disaster preparedness na tinawag na TIBO at Ligtas ng Pamayanan, isang community-based DRRM capability enhancement program na pinamahalaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Samantala, nagpasalamat si Governor Espino sa ABS-CBN sa pagpili sa Pangasinan bilang kaunahang provincial venue ng Red Alert Emergency Expo sa labas ng Metro Manila. Pinangunahan ni Senior Vice President Jing Reyes ng ABS-CBN Giant Broadcasting Network ang pagdala ng team na binubuo ng 160 executives at staff upang masiguro ang tagumpay ng event. Ang mga lectures na sinagawa ng ABS-CBN ay kinabibilangan ng Fire Safety and Fire Drill, Coastal Environment Rescue Operation, Everready E-Balde, Mobile Earthquake Simulator at Survival Olympics. Lumahok sa naturang event ay 200 partisipante na dinadala ng local government unit ng Lingayen, University of Pangasinan PINMA, and STI College, Dagupan. Mula sa Tayog, Pangasinan, Grace Acuar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At good governance at maintain na kampanya kontra sa iligal na droga, focus ng pamahalaan ng lalawigan ng La Union. Mula Go, Maricel Fronda para sa kabuuang report. Radyo Pilipinas, report. Yes, isa pong magandang hapon, championing good governance, transforming La Union. Ito ang nagtema ng State of the Province Address ni La Union Governor Francisco Emmanuel Pacoy Ortega III. Sa ilalim ng good governance, itinabatid ni Governor Ortega na mayroon na silang 1,702 provincial government employees at lahat ng 16 na tanggapan dito ay ISO certified. Sa loob ng isang taong panunungkulan ay nakapasa sila ng 19 Hi, Ian Torres, Emmy Velosillo, ako, Mayete, Riza, Agboyo, Aguayo, Edna De Sustonan, Alawatin, Rama, Mary Gronbell, Midge, Azuka, Prince, hello. Ang mga drug dependent bills naman nila ay umabot na Nadia Marife, Yor Salrep, Nelia Kikil, or Sisi, Phil Mendoza, Edwin Cruzade, Joyce Bell Magsalay, Kirby Chen, Betchay Sarapanan, Chen Creo, Lovely. Mula sa Agoo, La Union, Maricel Montoya Franga, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. News Nationwide. 5 kalalakihan ng na NPA sinunog ang warehouse ng paaralan sa Nampikuan. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla para sa kabuang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inunog na ng 5 kalalakihan na nagpakilalang mga miyembro ng New People's Army ang isang warehouse ng isang paaralang pang-agrikultura sa munisipalidad ng Nampikuan dito sa Edwin Nueva Cruzade, Ecija, Josibel Magsalay, Sa Kirby ulat Chen, na Betchay, Police Chen, ay dahil Reo, alas 2 Lovely, ng madaling araw noong linggo Tamali, nagpatuloy ng mga Maak, armadong Nian, kalalakihan na Olmul, nagpakilalang mga Almura, miyembro ng NPA Rose, Guzman, ang Rebecca, compound ng Mata, Gallego Institute of Amparo Legazpi, Agriculture Industry Marilu sa Fabros, barangay Kabadukan, Winnie Gonzales, sa bayan ng Pilipinas, Nampikuan, Panis, kasunod ng Evelyn pagpapuputok Vasquez, ng mga baril bago Abi, sinisihan ang Abi bodega ng Gapusan paaralan. Punsalan, ang layo mo naman. Pahayag ni Reynaldo Lapurga na siyang caretaker ng Gusali Genil ay Dakiti, Siplok, nakasamang Prince, nasunog sa Gio warehouse Torres, ang mga Evelyn kagamitan gaya Pigaw, ng motor Bayan grader, Gonzales, boat Lovely, glider, mga spare parts, Ludivina, power generator, Gabriel. kasama ang mga parte nito at isang Akala ko napakalayo naman ito si Abi Gapusan. Ang ulat ang Ay, Nampikuan PNP habang patuloy na iniimbestigahan ang motibo ng panununog. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At Governor Singson nanawagan sa publiko na walang dapat ikabahalang kaugnay sa mga haka-haka sa posibleng pagkalat ng panibagong flu virus. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nanawagan si Governor Ryan Okay na, Luis tinaas ko na itong mic. na walang dapat ikabahalang publiko kaugnay sa mga haka-hakang posibleng pagkalat ng AH3N2, isang panibagong flu virus. Ito ay matapos na kumalat sa social media na may namatay sa nasabing sakit na nanggaling sa mga bansang Hong at India. Dahil dito ay agarang inalerto ng Governor ang mga health officials at ahensya ng pamahalaan upang Pero nag-4 talaga si Tom Rapi dati pare, mga 1996. Ang akbang ay Nasa dahil dos ako, sabi ko sa 4. ng mahigit 1,000 Nag-news kasi sa PTV4 na nag-aaral sa University of Northern siguro baka naabutan ni Rapi yun para sa nalalapit sa na tayo. pasukan ngayong buwan ng Agosto. Dahil dito, pinangangampahan ng posibleng outbreak o pagkalat ng sakit dala ng mga dayuhan. Ang pagtitiyak ng Governor ay pinagtibay naman ni Dr. Carmelisa Singson, Hepe ng Provincial Health Office. Ayon sa kanya, walang dapat ikatakot ang publiko dahil walang medically diagnosed na dayuhan o residente sa naturang sakit. Ang AH3N2 ay isang uri ng strain ng influenza virus kahalintulad ng Ito na, Gio, nasa radyo ako, 7:38 AM. Ang bird flu at ang AH1N1. Gio, nasa radyo ako, Gio Torres. Sa advisory ng Department of Health na kung saan ay may 7:38 AM, Gio. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Antonio Aquino, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At sa iba pang balita, ginugunita ngayon ang death anniversary ni dating unang yumaong Pangulong Cory Aquino. Mula sa lungsod ng Maynila, Ariel Fernandez para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, nagtitipon-tipon ngayon ang mga dilawan o itong mga membro ng Liberal Party at ginugunit na ngayong araw ang 8-year death anniversary commemoration sa Manila Memorial Park dito sa Parañaque. Sa doon at kung isa doon nakalibing ang dating Pangulong Corazon Aquino. Bago magtanghali, sinagawa ang misa sa halos makakasunod naman na dumating sa Manila Memorial Cemetery na dating Pangulong Prince ulit, Aquino. Gio Torres, Evelyn Pigaw, Bayan Gonzales from Cebu, Mayong Udto, Lovely, Ludivina, Gabriel, Luis, Concepcion, Lime Nosis, Michael, Erlinda Akiyama, Mark Polintan. Mula sa ating pa Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At sa iba pang mga balita, sasailalim sa inquest proceedings si Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog E. Chavez at kanyang kapatid na si Reynaldo Paruhinog Jr. ngayong hapon sa Campo Crame. Ayon kay Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Padulion, inabisuhan siya ng PNP CIDG na i-reschedule ang inquest proceedings mamayang 1:00 ng hapon.
dapat sanang dinala ang magkapatid sa Department of Justice kahapon para sa inquest kaugnay ng mga kasong drug possession at illegal possession of firearms. Sa panig naman ng isa sa mga abogado ni Chavez, hihilingin ni Attorney Ferdinand Topacio ang kagyat ng pagpapalaya sa Vice Mayor makaraang mabigong pulisya na sampahan ng mga kasong kriminal si Chavez sa loob ng itinakdang panahon. Sabi ni Topacio, dapat ay nakasuhan na ng mga otoridad si Chavez sa loob ng 36 na oras na itinakda ng batas. Si Chavez ay naaresto noong Linggo alas 6 ng umaga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nilinaw naman ni PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos ng operating team ang magdedetermina kung kailan matatapos ang 36 na oras na reglementary period para masampahan ng kaso ang isang individual. Ito ang tugon ni Carlos sa pahayag ng isa sa mga abogado ni Ozamis Vice Mayor Nova Princess Parojino na si Attorney Ferdinand Topacio. Sinabi kasi ni Topacio na dapat nang pakawala ng PNP ang vice alcalde dahil lumipas na ang 36 na oras nang walang naisasampang kaso laban dito. We will always follow what is required of the procedure and on the report at law. And that has to be determined by the unit. So I think lawyers of the CIDG can answer that. And to determine what is the start of the reglementary period and when it ends and what charges is going to be filed against the suspect. Yung mga issues na kailangan nung ma-determine. Ang tinig ni PNP spokesperson Colonel Leonardo Carlos. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magsasagawa naman ang Department of Justice o DOJ ng preliminary investigation hinggil sa kasong kriminal na isinampa ng Philippine National Police laban kina suspected drug lord Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co at 5 pang individual. Pangungunahan ni Assistant State Prosecutors Aristotel Reyes at John Michael Humarang ang naturang pagdinig. Kabilang sa mga reklamong isinampa laban sa mga ininalang drug lords ay may kaugnayan sa conspiracy to commit illegal drug trading. Bukod dito, kinasuhan din ang bodyguard at driver ni Espinosa na si Marcelo Adorco, umano'y hitman Espinosa na si Ruel Manidlangan, right-hand man itong si Max Miro, Consial June Pepito ng Albuera Leyte at Lovely Adam Impal, umano'y top supplier ng illegal na droga ni Espinosa. Nakatakdang isagawa ang unang pagdinig sa darating na Agosto 14. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hawak na ng puwersa ng militar ang Mapandi Bridge na dating staging area ng pag-atake ng Maute Group sa Marawi. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, ngayong nabawi na ang Mapandi Bridge, magiging madali na para sa mga sundalo ang makapasok sa loob ng Marawi at hindi na kailangan pang umikot ng malayo. Dagdag pa ni Padilla, mabilis na rin madadala sa loob ng syudad ng logistics at equipment na kakailanganin ng mga sundalong tumutugi sa teroristang grupo. Aniya, ang pagkabawi sa Mapandi Bridge ay nangangahulugan na may direktang access na ang tropa ng militar sa Ground Zero. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. At ating laruin, lotogin sa kino, pag-sweepstakes partner tayo, gadget din ang makagasgas ang swerte, at bagong small town lottery. Kaming hawakan, kinabukasan. Thanks Line Gnosis for joining, and Michael and Erlinda Kiyama and Mark Pulintan, Edna De Jesus Tuonan, Joy Heliane, Prince Alwatin Rama, thank you Alwatin, Josie Hila, hello, Mar Desines, hello din, Alkizar Saluta, hi, Jik Alindaha watching from Riyadh, ingat kayo dyan Jik, Ify Shine Mallorca from Kuwait, ingat sa dyan sa Kuwait, Judith Restillador, hello. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, magsasagawa ng inspeksyon ng Subcommittee on Housing sa 11 hektaryang pagtatayuan ng transnational shelters para sa internally displaced persons o IDPs sa Marawi City. Si Alvin Baltazar nagbabalik para sa kabuuang report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Upang magsagawa ng inspeksyon sa 11 hektaryang pagtatayuan ng transnational shelters. Ayon kay Office of the Civil Defense Undersecretary Christopher Purisima, magpupuno ang naturang komite at isa sa magiging agenda ng gagawing pag-uusap ay kung paano magkakaroon pa ng improvement sa area. Dagdag ni Purisima na tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang paghahanap ng iba pang lokasyon para matugunan ang pangangailangan pabahay para sa mga internally displaced persons. Kasama rin sa agenda ng Subcommittee on Housing ngayong araw ay ang pagsasaya Josie Hila, Freshness Overload. Thanks, Josie. Ana Marie Kanaman. Present, Christine Lomintigar. Hello, Paul Arcilia. Joyce Radores. Ann Bargamento, Zay Pagio, Fermin Gernan, Dolce Doyo, Dan, Dazzle Hayag Buesa. Hello, Bes. Ang naging bahaginabayag ni Office of the Civil Defense Undersecretary Christopher Purisima. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Inihayag naman ng Department of Health o DOH ang plano nitong gawing ideal ang health system sa Marawi. Kaugnay nito, tinatayang aabot sa 2.7 million pesos o billion pesos ang kakailanganing pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang health facility sa naturang lungsod. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, sa naturang halaga, plano nilang magpatayo ng mga health station sa bawat barangay, rural unit para sa 20,000 populasyon at may isang line-in facility at polyclinic para sa 50,000 residente. Batay din sa tala ng DOH, isang ospital na lamang ang napinsala sa mahigit 2 buwang sagupaan sa Marawi. Paliwanag pa ni Ubial, hindi pa tapos ang ginagawang assessment sa iba pang health facility dahil hindi pa sila pinapayagang makapasok sa loob ng lungsod dahil sa nagpapatuloy ang operasyon ng militar kontra sa Maote Terror Group. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mga pangunahing tourist destination ng Calabarzon apektado ng pinatutupad na field trip ban ayon sa Department of Tourism. Mula DOT, Melanie Vados Reyes, may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aminado ang Department of Tourism na apektado na nagtatutupad na ban sa mga field trips ng tourism ng Calabarzon na pangunahing destinasyon ng mga educational trips. Ayon kay DOT Undersecretary Alma Rita Jimenez, umaaray na ang mga pangunahing tourist destination sa Cavite, Laguna at Quezon. Kaya naman pinangunahan nito ang pagrevisa sa mga Nag-break tayo ng 12:30, di ba? Nag-break na. 12:45 na upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Manalang ipinatupad ng CHED ang ban matapos ang aksidente sa Tanay Rizal na ikinamatay ng 14 na mga estudyante. Sa isinagawang summit sa Laguna, hinikayat ng DOT ang mga academic institutions na makipag-ugnayan lamang sa mga DOT-accredited tour service providers para masigurong qualified, may lisensya at dekalidad ng mga serbisyo nito. Nag-commit naman ang mga eskwelahan na sumunod sa mga polisiya ng gobyerno kaugnay ng educational tours sa pamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang permit at pakikipag-ugnayan lamang sa mga DOT-accredited service providers. Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Magtatalaga naman ng AFP ng mga sundalo sa gihulngan ng City Negros Oriental kasunod ng pananambang ng New People's Army na ikinasawi ng 6 na pulis at isang sibilyan noong Hulyo 21. Ayon kay AFP Central Command Commander Major General Oscar Lactao, ipadadala ang mga sundalo oras na maging normal ang sitwasyon sa Marawi. Una nang pinull out ang 11th Infantry Battalion sa Gihulngan City dahil sa kaguluhan sa Mindanao. Samantala, sinabi ni Lactao na may tuturing na ganti ng NPA ang pananambang sa mga pulis dahil sa pag-atake ng mga tropa ng gobyerno sa mga rebelde sa San Carlos City, Negros Occidental. News Nationwide.
Mananatiling hearsay o chismis lamang ang ulat ng Al Jazeera na sa Manila Bay tinatapon ng mga katawan ng napapatay na individual na sangkot sa illegal na droga hanggat walang ebidensya na mapapatunay nito. Ito ang inihayag ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara hinggil sa ulat ng naturang foreign media entity na mga mangingisda umano ang nagdidispatsa sa mga bangkay base na rin sa utos ng mga operatiba ng pambansang pulisya. Nagbabalik si Alvin Baltasar para sa detalye. Radyo Pilipinas report. Pahayag ni Senior Deputy Sa Manila Bay na rin tinatapoy itong Al Jazeera, sablay din. Ang naturang aligasyon, sinabi ni Guevara na buong walang kalapit na katunayan na magpapatibay sa inilabas na ulat ng Al Jazeera, mananatili lang itong sabi-sabi at walang katotohanan. Mula July 2016 hanggang July 26, 2017, umabot na sa 3,451 na mga drug personalities ang naitalang nasasawi sa 68,214 na anti-illegal drugs operation. As far as we're concerned, those are mere allegations. If there are no evidence to back that up, then that remains as hearsay. Ang naging pinapahayag ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, nanawagan naman si Senador Sani Angara sa Department of Finance para magbigay ng nararapat na tax benefit para sa overseas Filipino workers, OFWs, alinsunod sa tadhanain ng mga probisyon ukol sa balikbayan boxes sa ilalim ng Customs Modernization Tariff Act o CMTA. Si Jojo Ismael para sa kabuang detalye. Radyo Pilipinas report. Sa public hearing ng isang oversight committee ukol sa implementasyon ng CMTA, tuwirang hiniling ni Angara sa Department of Finance ang pagrepaso sa implementing rules patungkol sa duty at tax-free balikbayan boxes sa ilalim ng Customs Administrative Order No. 5/2016 na nagsasaad ang lahat ng balikbayan box ng bawat overseas Pilipino sa anumang araw ng taon ay di dapat lumampas ng 150,000 piso. Ipinunto ng mambabatas ang naturang panuntunan ay taliwas umano sa naisin ng batas kung saan isinasaad ng mga OFW ay maaaring magpadala ng hanggang 3 beses na ang halaga ay 150,000 piso bawat isa na libre sa pagbabayad ng buwis o hindi lampas sa 450,000 piso sa loob ng isang taon sa kondisyon na mga ito di pang komersyo. Kanyang binigyan diin ng intensyon ng batas na ito ay bilang pagkilala sa laki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating ekonomiya kung kaya't dapat nabigay umano kung anong nararapat para sa kanila. Hinimok ni Angara, Department of Finance at ang Bureau of Customs na agad na resolbahin ang isyong ito may kaugnayan sa implementing rules ng balikbayan box law, lalo na ngayong nalalapit ng panahon ng Kapaskuhan. Mula sa Alex Cañete, good afternoon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At nilinaw naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na manatili ang ban laban sa open pit mining sa unang ipinag-utos si dating DNR Secretary Gina Lopez. Ayon kay Environment Secretary Roy Simato, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang mining activity sa mga watershed areas. Kabilang sa nasabing administrative order ang pagmimina ng copper, gold, silver at complex order sa buong bansa. Samantala, hindi pa mailalabas ng DNR pagsusuri ng mining audit hinggil sa mga motion for reconsideration na hiniling ng mahigit 20 mining companies na sinuspindi sa panahon ni Gina Lopez. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ibinasura naman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang isinampang mosyon ni dating Caloocan Mayor Enrico Echeverri at 2 pang dating opisyal ng lungsod hinggil sa umano'y manumalya sa drainage project sa Caloocan. Nagkakahalaga na sabing proyekto ng halos 2 milyong piso. Paliwanag ng Sandigan Bayan, walang merito ang motion to quash information at supplemental motion to quash na inihain ni Echeverri, Edna Centeno at Jesusa Garcia. Samantala, iginiit ng Sandigan Bayan na kompleto ang kanilang facts
of information tungkol pa sa reklamo laban sa mga akusado ay nagresulta sa krimen. Ang motion to quash ay inihain kung ang nakasaad na reklamo ay hindi nagresulta sa krimen at kung hindi sapat ang facts na nakalagay sa nasabing impormasyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nais naman ng Land Transportation Office o LTO na pamahalaan ng ride-hailing app na angkas matapos ang isang aksidente kung saan lubhang nasugatan ng pasahero nito. Aminado ang LTO na wala sa kanila ang batas kaugnay ng paggamit ng motor bilang Public Utility Vehicle o PUV. Keith De La Cruz para sa kabuang detalye. Radyo Pilipinas Report. Sinabi rin ng LTFRB na wala rin sa kanila ang kwalifikasyon sa mga sasakyang dalawa lang pulong tulad ng motor bilang PUV. Pero sinabi ng LTO na nasa LTFRB ang responsibilidad ng pagbibigay ng prangkisa sa angkas. Magugulit ang pinahinto ng LTFRB ang operasyon ng angkas dahil wala itong otoridad o prangkisa mula sa gobyerno. Ayon ng LTFRB, hindi kumuha ng prangkisa ang ride-hailing app. Sa ngayon, wala bang parusang ipapataw sa angkas kaugnay sa nangyaring aksidente. Mula LTFRB, Keith De La Cruz, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi muna papatawan ng parusa ng mga otoridad ang app-based motorcycle riding service na angkas kung saan aksidente ang driver at pasahero nito. Ayon sa LTO, iimbestigahan muna nila kung may nilabag ang driver na batas trapiko. Sinabi naman ng LTFRB na pinahinto na nila ang angkas noong Enero pa dahil hindi ito otorisado na mag-operate bilang Transportation Network Company o TNC. Ayon naman kay Transportation Undersecretary for Roads, Tim Orbos, makikipagpulong siya sa LTO at LTFRB para maimbestigahan ang nangyaring aksidente at panagutin ang may kasalanan. Nakasaad sa Department of Transportation Order No. 2015-011, tanging sedan, Asian Utility Vehicle, Sports Utility Vehicle o SUV at mga van lamang ang pwedeng gamitin ng TNC. Magugunitang noong July 15 nadulas sa motorsiklo minamaneo ng isang angkas driver kung saan nalaglag ang pasahero mula sa motor at nabundol ng isang SUV. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang panukalang batas naman ang inihain sa Senado na naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon laban sa mga taong may sakit na hepatitis sa bansa at ang pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa naturang blood-borne viral hepatitis. Si Jojo Ismael nagbabalik para sa buong detalye. Radyo Pilipinas Report. Sa public hearing ng isang oversight committee ukol sa implementasyon ng CMTA, tuwirang hiniling ni Angkara sa Department of Finance ang pagrepaso sa implemented rules patungkol sa duty at tax-free balikbayan taxes sa ilalim ng Customs Administrative Order No. 5 Hila, Lovely, na nagsasaad ang at lahat ng Layang balikbayan taas Gapya, ng bawat Lisel, Pilipino Ropires, sa limang Miriam araw ng taon ay Kamlani, dapat sumampas ng Ruel 110,000 Makatangay, Latifa Ipinatuloy ang babatas Masaud, sa pulang panuntunan ay tagyat Maria de umano Guzman, sa naisin ng batas kung Mariam saan Kamlani, ng mga hello, OFW ay maaaring Rotjak, magpadala ng Arnel hanggang Mulat, na ang Aaron halaga ay Sumalino, 150 Ems Villarta, piso bawat isa ng libre sa Paul pagbabayad Yalum, o hindi lampas sa Rotjak, 450 Paul piso sa loob ng isang taon sa kondisyon na mga ito di pang komersyo. Kanyang binigyan diin ng intensyon ng batas na ito ay bilang pagkilala sa laki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating ekonomiya kung kaya dapat natigay umano kung ano nararapat para sa kanila. Hinimok ni Angkara, Department of Finance at ang Bureau of May nawala na naman signal natin po, ito may kaugnayan. Ay, Kobe, bumabagsak na naman ito. Back law, lalo na ngayong nalalapit ng panahon ng Kapaskuhan. Mula sa Senado, George Ismael, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga mainit na balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. May isisiwalat ka bang katiwalaan sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang ihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang rondoing if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the public official. Name his sins in that bulletin and I will take it from there. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan
ang kaligtasan mo. Kayo yung employer namin. Maging mapagmatsyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Sa totoo lang, if just an uprising, just like the mainstream rebellion of the MI pati MN, I can endure a war with you. And I can even Ifa, at Josie, naintindihan ko Sheila, kung bakit Bartolome, tayo Ricky nag-aaway Santana. at nagpapatayan. And as president who hails from Mindanao, and whose mother is a Mindanaoan, alam ko kung ano ang sakit sa puso ninyo. Alam ko naghihinakit kayo. Kaya alam ko ang sakit ng loob ninyo at ano ang dapat natin gawin. Ang masakit sa akin na pumasok a fractured ideology na hindi naman malaman sila mismo kung ano ang ginagawa. All that they want is to kill and destroy. Paano tayo mabubuhay yan? Kaya muna ako, I am very sorry that this has to happen. I am not happy na mamatay ang mga Maranao. Hindi ako maligaya sa hirap ninyo ngayon. Wala akong nakita ang satisfaction even in winning war. I just wanted this thing over and itong mga radical extremists out of the Muslim world. Tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother Moro, I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, Bicol Sanitarium nagsensus sa mga may sakit na leprosy sa Kamsur na bigyan ng operasyon sa Catarata mahigit 200 na. Mula Naga, nagre-report si Grace Repama. Radyo Pilipinas Report. Yes, Rafi, ayon kay Dr. Rinaldo Sarmiento, Director ng Bicol Sanitarium Hospital dito sa Camarines Sur, kabaliktaran ng ating pagkakaalam, ang sakit na keto o leprosy ay hindi nakakahawa. Hindi dapat pandirihan at madaling gamutin. Kailangan lamang daw ay maayos na gamutan, wastong nutrisyon at tamang lugar para sa mga pasyente. Kamakailan, ang grupo ng Bicol Sanitarium sa panguna ni Dr. Ray Sarmiento at board member Badong Simando ay nagsagawa ng census upang malaman ang tunay na bilang ng mga likoso sa 4th District ng Camarines Sur. Ang coastal town ng presentasyon ang nakitaan ng 12 leprosy patients. Dinala na ang mga ito sa Bicol Sanitarium upang maalagaan at magamot. Ay kay Dr. Sarmiento, ang kasiyahan na hanggang isang taon sa gamutan lang ay mabilis nang gagaling ang pasyente. Samantala sa 4th District pa rin ng Kamsur, may mahigit ng 200 mamamayang may katarata ang nabigyan ng libreng eye surgery. Sa ngayon ay 20/20 vision na ang mga ito. Ay kay Board Member Simando, patuloy siya naghahanap ng mga kapartners ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap. Dahil sa City Camarines Sur, Grace Repama Simando, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At Governor ng Cebu maasang mas marami pang narco-politicians ang maaresto sa pinaigting na programa kontra droga. Mula Cebu, Gene Atiporta, may report. Radyo Pilipinas Report. Umaasa ang gobernador ng Cebu na si Hilario Davide III na mas marami pang narko-politiko ang maaaresto sa pinaigting na kampanya ng pulisya kontra droga. Sinabi ni Gobernador Davide na walang exempted sa kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga, maliliit o malalaking personalidad man o sino mang halal na opisyal. Si Greco Sanchez, anak ng yumaong gobernador ng Cebu na si Greg Sanchez, Thanks, ang Marilu Fabros. high-profile suspect sa Cebu na nadakip ng Pose pulisya. Megan Delo, hello, Mary Heferves, Marlene Mendoza, Emma May. Samantala, kahapon ay sinampahan ng kasong drug trafficking ang kontrobersyal na negosyante na si Peter Lim, na tinuturing na Rubic pinakamalaking Monterde, drug lord sa exactly. Kaysayaan. Ayon kay Rex Attorney Pedro Mengito. Leslie Salva, na siyang Prince. abogado ni Lim, hindi nila alam Agree. na sinampahan na pala Dapat. ng kaso ang kanyang kliyente. Thank you, At Rick hindi Pires, sila Rock Pires. itinatawag Liz upang sagutin Arian. ang mga paratang laban nito.
Sa panig naman ni Vicente Kitty Loot, Pan. isang retiradong general na Hi. ngayon alkalde ng Ellen bayan Tande, ng Daan morning, Bantayan, Rovic. Cebu, na iniimbestigahan ng Criminal Investigation Leon and Detection Cleaner. Group kaugnay ng pagkakasangkot niya sa illegal Planted droga. daw. Sinabi nito Maniwala na ka ron, tapos na Leon. siyang imbestigahan ng Prince. CIDG noong Nobyembre ng nakaraang Ah, taon. exactly, Prince. Dagdag Pwede. pa niya na nilinis pa nga di umano ng CIDG ang kanyang pangalan sa 3 issue. Ito ay ang kanyang pagkakadawit sa anumang gawaing kriminal o kaugnay ng illegal na droga, kabiguang mapapatupad ang programa ng DILG laban sa droga at kriminalidad, at ang kanyang hindi mapaliwanag na kayamanan. Mula sa lungsod ng Cebu, Jean Antiporta, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At lalong pinagtibay ngayon sa siyudad ng Maasin sa probinsya ng Southern Leyte ang kampanya kontra paninigarilyo sa pamamagitan ng isang ordinansa. Mula Sogo, Gigi Galang may report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magandang hapon na lalong pinagpatibay ngayon sa siyudad ng Maasin dito sa probinsya ng Southern Leyte ang kampanya kontra paninigarilyo sa pamagitan ng isang ordinansa sa paglikha ng Task Force Tobacco Phase City at ang paglagay ng pondo para nito. Ang nasabing ordinansa ay pinangunahan ni Vice Mayor Maloni Sabato na siya ang author at sponsor sa nasabing ordinansa na naglalayong mapagtibay kasama na ang paglikha sa isang special body upang magtukan ang nasabing ordinansa na pinalawak ngayon sa pitong barangay na sa kasyudad ng Maasin. Kasama na dito ang Soleda Estabillo, Ronnie Bautista, Melinda Abalos, good afternoon. Na pangunahan sa Philippine National Police Eugene at ng Laumo. Department of Health. Kapag sinabi mo ang pa, mga barangay high blood, ay na high blood ka talaga sa telepono na yan. Sa awarding ceremony na dito sa Maasin. Dahil sa higit na itinataguyod ang anti-smoking campaign sa buong siyudad ng Maasin. Wala dito sa Sugo sa Leyte, Gisigalan, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Tinatayang sobra na 300 pamilya o sobra sa 1,000 pamilya na ang lumikas galing Marawi at mga bayan ng Lanao del Sur ang pansamantalang lumikas sa Caraga Region. Mula Butuan, may report si Tutsi Likop. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mahigit na 300 pamilya galing sa lungsod ng Marawi at mga bayan ng Lanao del Sur ang pansamantalang lumikas dito sa mga lugar sa Caraga Region. Josie Ito Hila, ang Bain pahayag ni Franco, Atty. Faisal Mamintal, ang tagapagsalita ng National Commission ng Muslim Filipinos dito sa Caraga Region. Sinabi ni Atty. Mamintal na itong 300 families, ito ay may or more than 1,000 RJC, ang bilang nito sa Ubatan, ngayon. Harley Lagazo, Sinabi ni Rock Atty. Pires, Mamintal na hindi nila matukoy ang exact amount kasi may darating at may aalis dito sa Caraga Region na mula doon sa Lanao area na pansamantalang mag-stay ng ilang araw dito sa Caraga Region tapos nilipat na naman sa kanilang mga kamag-anak sa Davao o kaya sa Leyte at iba pang lugar. Kapag ganito ang sitwasyon, patuloy na minomonitor at pinoprofile ng National Commission of Muslim Filipinos Caraga ang lahat ng mga kababayan nila na pumapasok at lumalabas ng rehiyon ng Caraga. Mula dito sa lungsod ng Butuan, ito si Tochilikop para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Sa iba pang mga balita, isang panukalang batas ang inihain sa Senado na naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon. Babalikan po natin ang report niya. Samantala, pinag-ibayan ng Department of Trade and Industry ang kampanya sa disenyo at packaging ng mga produktong tatak Pilipino na ipinagbibili sa pandaigdigang pamilihan. Partikular na rito ang bantog na Human Nature at Malagos Chocolate. Narito ang report ni Josette Olivera.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang suporta sa mga lokal na produktong iniluluwas, nagdaos ang Department of Trade and Industry Design Center of the Philippines ng isang design challenge o hamon sa pagdidisenyo para sa mga batang profesional na tinuturiang TikTok boom sa Exhibition Hall ng Design Center sa Pasay City. Ang isang araw ng Packaging Design Challenge ay umihimok sa mga design professionals na gumawa at lumikha ng nasususini at recycle na materyales pambalot sa dalawang bantog na tatak Pinoy na Human Nature at Malagos Chocolate. Ang mga kalahok ay naglinang ng prototype ng case stand para sa 10 pagpasigo at tsokolate na kinukonsidera ang konsepto sa pagpapanatili ng disenyo. Sa pagdiriwang ng World Industrial Design Day, ang okasyon ay nagsilbing suporta sa Design Center sa tema sa taong ito na nakatuon sa United Nations Sustainable Development Goal No. 12 na responsableng pagkonsumo at produksyon. Tampok sa Design Challenge ang Ana Miloto Wilk mula sa Gandang Kalikasan Incorporated na gumawa ng Human Nature at Rex Pentespina ng Malagos Chocolate. Ibinahagi na Wilk at Pentespina ang kanikan ng tatak, layon at salaysay mula lokal hanggang makarating ito sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa okasyon ang Design Spring Session kung saan sinubok ang kakayahan sa ideya at disenyo para sa kompetisyon sa prototype na ang pinakamahusay ay kinabibilangan ng konseptong origami pagsama sa kunyako bilang material ng mga ngalaga at magpapalakas sa pakete ng Human Nature na sumong pagpaliko at ang graphic ng pagsasalaysay sa kahoy na kakao hanggang sa ang prutas nito ay maging tsokolate at kasama na rin ang pagiging pangregalo. Ang iba pang elemento ng pinanggagaling ng lugar. Ang mga paglinang na ginawa sa sesyon ay ibibigay sa Human Nature at Malagos Chocolate. Ang Design Center of the Philippines ay miyembro ng World Design Organization o WTO na nangangako ang paggamit ng disenyo bilang sangkap sa pagpapabuti ng kalidad at pakikipagpaligsahan ng produktong tatak Pilipino sa pandaigdigang pamilihan. Ang WTO na ang dating pangalan ay International Council of Societies of Industrial Design ay pandaigdigang non-government organization na nagtatagis sa profesyon sa disenyong pang-industriya at kakayahan ito makalikha ng mas mainam na produkto, sistema at karanasan, mas mabuting negosyo at industriya at sa kalaunan ay mabuting kapaligiran at lipunan. Para sa Radyo Pilipinas, Josette Rivera, Department of Trade and Industry. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At sa iba pa mga balita, naaresto sa Ninoy Aquino International Airport ang NAIA Drug Interdiction na Task Group ang isang dayuhan dahilan sa pagtatakang magpuslit ng high-grade liquid cocaine. Natsyempuan sa isang routine customs baggage inspection si Maria Hinojosa Basan, isang Bolivian national. Dumating si Basan sa NAIA Terminal 1 sakay ng Ethiopian Airlines Flight ET268 mula Addis Ababa, Ethiopia via Bangkok, Thailand. Nakuha mula kay Basan ang ilang cocaine na nakatago sa lining ng kanyang jacket. Posibleng maharap ang dayuhan sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Radyo Pilipinas. News Nationwide. At balitang showbiz naman, sumakabilang buhay na ang batikang talent manager at kolumnistang si Alfie Lorenzo dahil sa atake sa puso sa edad na 78 anyos. Ito ang nabatid mula sa isa ring batikang talent manager na si Lolit Solis. Ayon sa ulat, nasa Soler Resort and Casino si Lorenzo nang atakin ito sa puso kagabi. Naisugod pa siya sa San Juan de Dios Hospital sa Maynila kung saan siya tuluyang binawian na ng buhay. Ayon sa kanyang pinsan si Ramon Lorenzo, ibuburol ang mga labi ni Lorenzo sa Quezon City at Pampanga. Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report. Sa balitang iba yung dagat naman, tinawag ng US government na isang diktador si Venezuelan President Nicolas Maduro. Pinatawan din ng sanksyon ng Estados Unidos si Maduro gaya ng pag-freeze sa lahat ng ari-arian nito na nasa jurisdiksyon ng Amerika. Samantala, pinagbawalan naman ng Amerika ang kanilang mga kababayan na makipagtransaksyon sa mga negosyo ng Venezuelan President. Ang naturang hakbang ay pagpapakita ng malinaw na pagtutol sa mga pulisya ang pinatutupad ng rehimen ni Maduro sa Venezuela. Ito rin ay suporta ng Estados Unidos sa mga mamayan ng Venezuela na nagnanais ng bagong pamumuno sa kanilang bansa. Radyo Pilipinas News. At yan po ang kabuuan
O narito po muna ang ulo ng mga nagpapagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. National Capital Region Police Office tiniyak ang seguridad kaugnay ng ASEAN Ministers Meeting na isasagawa mula Agosto 2 hanggang Agosto 8. Malacanang tiniyak na hindi palalampasin ang insidente ng pagkakapuslit ng ilang tonelada ng Cebu sa Bureau of Customs. Pambansang pulisya walang sasantuhin sa kampanya kontra ilegal na sugal. Mga pulis sa sangkot sa raid sa tahanan ng mga paruhinog sa Ozami sususpindihin kapag napatunayan may nagawang paglabag sa Operation of Procedure. At pwersa ng militar na bawi ang Mapandi Bridge mula sa Maute Group. At sa ibayong dagat naman, Venezuelan President Nicolas Maduro tinawag na diktador ng US government. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo. Hanggang bukas, maraming salamat, bayan! News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo live. Walang awat na komentaryo ang makita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Erwin Tulfo live. Thank you. Alright, magandang Martes po ng hapon, 1 ng Agosto 2017. Welcome and good afternoon. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Hanggang alas 2 po tayo ngayong hapon, mga tol, mga bes, bayan. Samut-saring mga issues ang pag-uusapan ho natin. Ito yung sinabi po ni General Bato de la Rosa na walang sasantuhin at mag-antay lamang daw tayo bayan dahil marami pang susunod na mga narco-politician. Yung mga politiko ba nasabit sa droga, tulad nila Espinosa, tulad nitong si Ozami sa Mayor Paruhinog, may mga susunod pa raw. Ang tanong ng ilan dyan, sino-sino pa ba? Ngayong hapon po, meron po akong bisita na gusto po nilang masunod na itong gobernador ng Catanduanes, dahil ito ay balitang-balita doon sa kanilang lugar, sa Region 5, ay sabit sa droga. Mamaya po, kakausapin ho natin itong mga bisita natin na inaakusahan yung kanilang gobernador at sinasabi lang mga narco-politician daw. Mamaya po yan, babalikan natin yan. Isa pa rin po pag-uusapan ho natin ngayong hapon, mga tol, mga bes, ay itong pagkansela po ni Manong Digong sa pagbibigay ng matataas na sahod at bonus sa mga opisyal at empleyado ng mga government-owned and controlled corporations o yung tinatawag na GOCC. Yung mga kumpanya po ba ng gobyerno, example po dyan, PAGCOR, example po dyan, SSS, nariyan din yung GSIS. Basta yung mga kumpanya ng gobyerno na parang nag-ooperate sila na pribado. Ito po yung tinatawag na GOCC. Pinatigil na po ni Digong ang pagbibigay ng malalaking sahod at mga bonus. Kasi kung naalala ko ninyo, noong panahon ni Pino, yung mga lintek na opisina na ito, mag-attend lang ng board meeting, yung mga board of director, ay may allowance agad na 100,000. Jesus Maria Josep. Samantala yung ordinaryong empleyado ng gobyerno, mga teacher, mga sundalo, walang mga allowance na 100,000. Ito mga buhong na ito, lalo na ito sa SSS, noong panahon ni Pinoy, ang lalaki po ng mga sahod. Pinatitigil na po yan ng Manong Digong at pinirmahan niya po ang isang executive order. At doon po sa mga nag-aantay, nag-aantay, nagtatanong kung meron daw ba tayong itanong mo sa eksperto. Meron po. Meron. Ito po, may liham mo tayong natanggap. Ito po yung kanyang liham mula po kay Greg.
Yes, Sir Erwin, ako po ay nasa grade 12 sa kasalukuyan. Nakatira po ako sa lolo at lola ko dito sa Obondo, Bulacan. Ako po pala si Greg at ang problema ko ay ang insidente na hindi ko makalimutan at inadidirian ko na kinasasangkutan po ng lolo at lola ko last month. Si lolo po ay 71 years old habang ang lola ko naman ay 66. Narinig ko po kasi si lola na sumisigaw ng aray at tama na, damuho ka. Sa loob po ng banyo. Kagad ko pinasok ang banyo sa akalang sinasaktan ni lolo si lola. Naikwento na po kasi ni nanay sa akin na minsan daw nasaktan ni lolo ang lola nung bata pa raw sila. Pero ang bumungad sa akin sa banyo ay si lola na nakatuwad at nakahawak sa inidoro na hubot-hubad. Sus, Panginoon ko. Habang si lolo naman nasa likuran niya at hubot-hubad din. Diyos ko po. Nagalit po sila sa akin sabay sigaw na bastos ka na bata ka. Eh sir, di ko po sinasadya na makita sila sa ganung posisyon. Besides, sila po ang bastos dahil katanda-tanda na nila ay nagdodogi pa sila. Ew, sabi niya. Humingi na po ako ng tawad sa kanila pero pinalalayas na ako at sinumbong ako sa nanay ko na nambobosoro ako. Paano ko mawawaglit sa isipan ko ang nakita kong nakakadiring eksenang iyon na halos napapanaginipan ko na po gabi-gabi? Please advise me, sir. Okay, Greg. Mamaya kukuha tayo ng eksperto paano makalimutan yung nakaririmarim na sitwasyon. Ha? Mamaya, Greg, tutok lamang, tutok. Okay? Dire-diretso na po tayo, 1:07 in the afternoon. Ito, pinag-uusapan po at pinag-uusapan matapos nga pong itong nangyaring pagpatay ng mga otoridad dito kay Ozamis Mayor Paruhinog. Siya po yung latest na politiko na napatay. Yung una, kung naalala ho ninyo, itong si Espinosa sa Albuera, si Albuera Leyte Mayor Espinosa, napatay po sa kulungan. Sabi po ng PNP, nanlaban. Ngayon naman, ito namang si Mayor Paruhinog ng Ozamis, na nanlaban din. Ito po yung pinag-uusapan. At sabi po ni General Bato de la Rosa, marami pang susunod na mga narco-politicians. Ay kung ako po ang tatanungin, nako, Diyos ko po, kung ako pa, opinion ko lamang mga tol, mga bes, wag naman nung magalit sa akin yung mga mga human rights na yan, mga mga righteous groups na yan, mga dilawan. Kung ako po tatanungin, mas mabuti, General, ubusin nyo ng lahat yung mga lintik na yan, dahil wala naman pong silbi, mga salot sa lipunan yung mga demonyo ng mga drug lord na yan. Wala rin akong pakialam kay mga politiko sila, mayor sila, governor sila, mga demonyo sila. Wala naman nung naitutulong sa ating bayan itong mga buwisit na ito. Mabuti sana kung nagbabayad ng buwisit itong mga hayop na ito. Pag droga, wala naman hong buwiso yan. Nevertheless, oras po natin, 1:08 na ng hapon. At ito nga po, dito sa harapan ko ngayon, mga bisita po natin, si Ma'am Edralyn Pangilinan, ang asawa po ng napatay na reporter na si Larike noong Mayo. Ano po? At ito pong isa pang kababayan natin, si Marlo Suplig, broadcaster po. Siya naman po ay testigo. Ano po? Ngayon, magandang hapon po, Ma'am Edralyn Pangilinan, Ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Medyo lapit po ninyo, ma'am. Ayan, okay. Alright. Kayo po yung may bahay ni Sir Ke, ano po? Opo. Alright. Napatay po si Mr. noong May. December 2016 po. Last year. Alright. Ang balita ko, ma'am, napatay yata, meron yatang series of expose na gagawin ng inyong Mr. doon sa local na pahayan ninyo doon sa Catanduanes. Is this correct? Opo. May i-expose siya. At ang kanyang expose yata, according to you, ay tungkol kay Governor Kua. Is it correct? Hindi ko po maano, basta yung yung sa dyaryo niya, wala namang direct to the point na nakapangalang Kua. Okay, pero why are we saying, ma'am, bakit po sinasabi ninyo na I heard you before sa interview sa mga dyaryo na basa ko po, and you were pointing at Governor Kua. Saan po ninyo nakuha yun? Base po yan, sir, sa isang suspect na lumutang sa pangalan ni PO1 Vincent Tacorda. Okay. At ang sabi ni Tacorda? Base po sa statement niya, dinadawit niya po ang pangalang Governor Kua. Governor Kua? Opo.
ito yung sinasabi. Pero si Mr. mo ba, may nabanggit ba na tungkol dito sa kay Governor Kua pagkakasapot? Kung kayo lang nag-uusap, may nababanggit ba siyang ganun sa'yo? Sa aming dalawa, siya naman kasi makwento din naman siya sa akin. Alright. Wala naman po talaga siyang ibang kaalitan sa Katanduan. Si Kua lang po talaga. Si Governor Kua lang. Alright. Ikaw naman, sir, baba nyo nga dito, ayan, ito, si Marlo Suplig, right, sir? Ano naman ho ang papel nyo rito, dito sa expose na ito? Ako po ang pangalawang tao na kinausap nitong si P.O. Tacorda sa kanyang confession, yung pagpatay kay Mr. Larry. Kayo po yung local media rin, yes, ano po, sa dyaryo, sa radyo? Sa radyo po ako. Radyo po kayo, okay. Tapos anong sabi po ni Tacorda, ni P.O. Ito po si P.O. Tacorda, may una siya kinausap, a certain Zini Pagadyong, and nag-issue na rin ang affidavit. Yung pagkakaugnay ni Governor, siya mismo ang nagsabi na pagkakaugnay ni Governor Kua sa pagpatay kay Larry. Si Vincent Tacorda ang nag-confess sa akin, at hindi lang ako, bali apat kami, yung tatlo, nag-execute ng affidavit kung paano nila pinatay si Mr. Larry. Lumakas lang yung loob ko nung banggitin ni Zeni Bagadyong na nung magkausap sila ni Tacorda na ako ang susunod. So, sabi ko... Bakit kaya susunod? Sa Katanduan kasi Sir Erwin, isa rin po ako sa mga bumabatikos sa mga katiwalian, and may mga issue regarding sa drugs. Yung mga tao naman ay nagtitext sa atin. Marami pong mga issue regarding sa ating governor na kung saan yan po yung ating binabatikos. Sir, ito po ba nakarating na sa PIDEA? May PIDEA po kayo doon, I know, Region 5. Ito po yung nabibigay nyo itong impormasyon kasi sabi nga nila common knowledge daw na itong Governor Kua sabit sa illegal na droga doon sa inyong lugar. Ngayon, ang tanong ko, bilang media man, bilang mamahayag, kayo po ba na-interview nyo ang PIDEA at nabibigyan nyo ng impormasyon? Kaya yung namin dito, kung may alam mo kami ng mga drug lord, talagang ititip po namin sa mga otoridad. Kayo ba, naibibigay nyo ba itong impormasyon na ito, na ipapasa nyo sa PIDEA? Doon po sa aming probinsya, napakaliit lang po nito, at sa pagkaalam ko walang opisina doon ng PIDEA. Pero nung nandoon kami sa Rembrandt, nabanggit na rin ito ni mismong si dating PIDEA Director Santiago. Alright. Nung siya pa ay nasa serbisyo, na-report na sa kanya. So PIDEA mismo ang nagsasabi na nakarating na ang report sa kanya na itong si may sabit sa drug trade. Si Santiago mismo ang nagsabi niya. Alright. So, sa ngayon, boss, patuloy po yung kaso ng pagdinig ngayon. Nasa DOJ na ba yung kaso ng Mr. pagpatay kay Mr. ninyo? Opo, sir. Nasa DOJ. Ang primary suspect na idiniin niyo po yata doon si Governor Kua, basing dito sa testimony ni P.O. Tacorda. P.O. Tacorda. Sir, ikaw bilang mamahayag, magkapareho tayo, sa inyo pong instinct, sa inyong tingin, talagang sabi po, kasi na-interview ko noong isang araw si Governor Kua at sinasabi niya, politika lang yan, Erwin, sinisiraan lang ako, etc. May mga kalaban ako na hindi ako natalo, kaya ngayon binabaliktad nila at dinidiin nila ako sa droga. Ano ang assessment as a local media man? Alam niyo po, Sir Erwin, sabi ko nga sa programa ko noon sa Catanduanes, hindi po nailalayo o laging na idadawit o nadadrag yung pangalan ni Governor Kua. Number one, inamin niya naman noon, 2004, na yun ang issue sa kanya, ay drugs. And nung mahuli ng mga IBI, yung kanyang kamag-anak na si Joker Kua, nasa Bilibid ngayon, drugs din yung issue. At yung Do you really believe, Sir Marlo, na sabit gusto mo ba, ikaw ma'am, gusto mo ba na imbestigahan ni Manong Digong Duterte si Governor Kua hinggil sa issue ng drugs? Kung ikaw tatanungin, would you like to do that? Mas mabuti po kasi ang sa amin lang, sir, hostisya ang hinahangad namin para sa pagkamatay ni Larry. Yung tao pong patay na, binabatikos pa nila kung ano nung pong issue ang binabato kay Larry King. Paano naman po mag-explain yung taong patay na? Correct. Kaya naman, sir, do you think favorable yon sa inyong lalawigan kung maimbestigahan ng PIDEA, makakarating kay Pangulo mismo itong issue na masilip niya kung talaga may kinalaman si Governor Kua sa illegal pagpapakalat ng illegal droga sa inyong lalawigan? Mas gusto mo maimbestigahan? Yes, sir, yan po ang sigaw ng Katanduanes na maimbestigahan ng PIDEA. At least lumabas yung katotohanan kasi napakaraming version. At siyempre naman, wala namang drug lord talaga na umaamin sila drug lord. Mas maganda talaga na bigyan pansin ng PIDEA.
Sa akin lang, personal opinion, sana naman i-check din yung PNP kasi may mga, alam naman natin na may ang PNP, may mga, alam mo yun, yung familiarization sa isang lugar, ang ganda ni Sir Erwin, napakalit at halos magkakilala yung lahat. Kaya mas maganda kung task force from PDEA na sila mismo ang para lumabas yung katotohanan. Hindi lang naman ang hinahangad natin na sabi nga ni General Santiago, sabi niya, kung mag-iimbestiga kaibigan, paano po dadala yung resulta ng investigasyon? Naalala ko Sir Erwin yung Cebu Laboratory, alam niyo ni Congressman Ace Barbers, noong unang investigation, wala yung pangalan ni Larry na lumabas. Doon sa unang investigation ng police, yung intel. Nandun yun alam niya nila Congressman Ace Barbers, wala doon pangalan niya. Pero nung July 5, before mag-July 7 na sasagot sila doon sa iisinampang kaso, biglang lumabas itong maskaraman at ang dami ng sinasabi, marami ng mga pangalan at inaamin nila na sila daw yung may kinalaman sa pagpatay at hindi naman niya kilala yung dalawang taong bumaril. Kaya kung kailangan talagang masusi at malalim na investigasyon itong nangyayari sa probinsya ng Catanduanes. Alright. Well, maraming salamat po, Marlo Suplig. Siya po ay kabaro po namin doon sa Catanduanes. At ang may bahay po ng kasama din namin sa hanap buhay na si Larry Ke, si Ma'am Edralyn Pangilinan. Thank you po for your time with us this afternoon. Thank you po, Sir Marlo. Sana nga po, kami rin ho ay umaasa, kagaya po na sinabi ni General Bato de la Rosa, hindi naman ito hanggang dito na lamang kay Ozamis Mayor Parohinog, kundi marami pang mga narco-politician. Sana nga lang po, naririnig ho tayo ng Pangulo at namomonitor at I hope, sabagay, hindi naman sinasabi ng Pangulo kung sino-sino. Nabanggit niya dati pero hindi pa niya yata nababanggit yung pangalan ni Kua. Sana nga nasa listahan itong si Governor Kua para maimbestigahan. Yan din ang ating pong pag-uusapan pa po sa ating pagbabalik. Diyan lamang ho kayo mga tol, mga best. Oras po natin 17 minutes after 1 o'clock. Good afternoon! Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos sa pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan. Ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehiyo ay hindi naabalan. You're Attorney Jen, right? Erwin Tulfo. Thank you. Bueno, dire-diretso po tayo sa ating programa dito po sa Erwin Tulfo Live at pag-uusapan pa rin po natin itong sinasabi na sabi po ni General Bato de la Rosa, hindi po dyan natatapos ang ikang pagtugis sa mga malalaking isda. Ito yung pinagngangaw-ngaw ng mga dilawan, ito yung inangak-ngak ng mga human rights, civic rights daw, etc. na bakit puro maliliit na isda. O ito, mayor ng Ozamis, yung kanyang anak na nag-surrender, buti nag-surrender. Kung hindi, baka pati siya pinaglalamayan na. Diyos ko po. Nasa linya ng ating telepono ang aming suki na si Congressman Danny Suarez ng Quezon, Minority Floor Leader po. Magandang hapon po, Congressman Suarez. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Alam mo sir, I don't know kung sangayon kayo na tuloy-tuloy pala ang investigasyon ng gobyerno, lalo ni Manong Digong, sabi nga ni General Bato de la Rosa, hindi ito ang huling ikang narco-politician na sumabit sa droga. At ito nga, napatay nila dahil ang laban daw. So, sa inyo ho ba, dyan po sa mababang kapulungan, okay lang na ang gobyerno will continue to investigate na sino-sino pa mga politiko na involved sa mga ipinagbabawal na mga droga, sir? Well, if you remember, nung
nung nasa palasyo kami, no, yung first year ni President Pangulong Digong, Opo. binigay niya sa akin yung listahan. Aha. At tinignan ko agad siyempre yung lalawigan ko. Yes. Meron po ba sa lalawigan nyo, sir? May mga pangalan na nandun eh. Diyos ko po. I will not, hindi ko na yan nabasa ko naman. Pero ang, kasi ganito, alam mo, mabuti na patawag ka. No? Opo. Itong drugs na nangyayari sa customs, Erwin, ito, pakihabol mo lang, baka meron ka magagawa sa mga interview mo. Sige po. Di ba may nahuli na 600 kilos last May? Opo, ito po yung nakalabas, di po ba? Pinag-uusapan niya yun. Oh, ito yung nakalabas, pagkatapos ay nahuli, na-recover. Oo, ang tinatanong ko ito. Opo. Sinabi ba ng China kung ilan ang laman ng container? Kasi yung mga 40-footer container yan, laki ng laman yan. Opo. By the tons ang weight ng kaya niyang dalhin. Ang isang nakakaalarm, itong shipment na ito ay pang-19 na. Diyos ko po. So, ibig sabihin, marami pang nauna. Maraming na nang nauna. Marami nang nakalampas. Nako. Ito paano naman mangyayari yan? Ang pinasasama lang ng loob ko, ako minority leader. Ang pangunahing programa ng Pangulong Duterte ay wasakin ang drugs. Eh, ba't naman yung mga tao pa niya ang involved? Di ba hindi man lang bigyan ng respeto yung kanilang presidente na, kasi ako, presidente ko, hindi ko naman... Sir, kayo ho, sino do you think, sino ang may kasalanan dito? Sino ang dapat habulin ng gobyerno? Saan nagkulang sa palagay ninyo? Yung bakit nakapasok at bakit nakalabas? Sino dapat ang panagutin dito? Kung kayo po ang tatanungin ko. Ano ng mga issue na revealing kanina sa hearing ito? Meron tayong tinatawag na express lane o green lane. Ito yung nothing to declare. Walang bukasan yan. Alright. Yung mga top 100. But who determines na walang nothing to declare? Alam mo naman mga smuggler. Meron siyang committee at siyang head ng committee. Okay. Kaya, nakadeclare, nothing to declare yung shipment na yan. Nako, Diyos ko po. Nandun sa express lane. Doon sa express lane, dumaan yung droga, yung shabu. Oo. Napakagaling. Meron tayong executive order na pwede lang dumaan sa express lane o yung green lane na tinatawag ay yung top 1,000 corporation. Okay. So kung wala ka doon sa top 1,000, dapat hindi ka doon sa express lane. Hindi ka sa nothing to declare. Hindi lang yun. Pangalawa, basta galing China, red alert ka agad. Alright. Sir, sandali lang kong papasukin ko lamang po si General Bato. Babalikan po kita, sandali lang. Sir Congressman Suarez, nasa linya rin po ng ating telepono kasi si General Bato de la Rosa. Magandang hapon, maayong hapon. Good afternoon, General de la Rosa, sir. Ay, thank you po for your time with us. Kanina nga, sir, ito yung pinag-uusapan natin. Kausap ko rin si Congressman Suarez na sinabi ninyo kahapon, entay-antay lang at hindi naman dito natatapos at hindi lang dito ito ang panghuli na narco-politician na si Ozamis Mayor Coronino. Marami pang iba kayo na sinusundan ngayon at i-reveal at huhulihin kung manlaban man, mapapatay. Is this correct, General? Totoo po yan naman. Meron tayong ongoing ng mga case dito dito sa mga tao na ito. Opo. Okay. Sir, may isa pa akong katanungan. May bisita ako kanina lamang dito kasi ang sinasabi nila, nagsusumbong sila dito, yung kanilang gobernador daw na si Governor Cua, ito po ba iimbestigahan din kasi common knowledge na raw ito doon sa kanila sa Catanduanes pero tila alahon nangyayari, sir. Iimbestigahan natin pero iimbestigahan natin yan. Hindi naman po may gano'n i-job kagad natin. Ipinga natin. Correct. Okay. Ipinga natin dahil mahirap na kasi alam ko dyan sa Catanduanes, yung
dalawang kampo dyan, nagtutulakan yan. Kung sino talaga yung nag-tolerate dyan sa yung pinakamalaking Cebu laboratory na na-discovery natin dito sa buong Pilipinas, nandiyan sa Catanduanes. Kaya yung una, napailan ng kaso yung pamilya ng mga Wong, yung mga former, yung mga anak ng former gobernador dyan. Eh, ngayon naman, yung mga Wong naman, tinutulak na itong si Kuwa ang may pakala dyan sa Cebu laboratory. But, sige lang, we will conduct a more in-depth investigation. Alright. Okay, sir, I have the last two questions. Alam ko po, sunod-sunod po ang meeting nyo with your command and staff. Ilang, sa listahan po ninyo, marami-rami pa mga narco-politician, mga mayor po dyan, may mga governor din ba dyan, at may mga congressman, o hanggang sa mayor lang? Meron gobernador, may congressman, may mayor. Ilang gobernador, sir? Kailan po kaya mahuhuli itong si Gob? Sana wag naman laban-laban, pero gusto naman kababayan natin, sir, manlaban daw para tapos ng usapan, wala nang kaso-kaso sa piskalya. Suportado po ng kababayan natin, sir, I'm not joking. Pag nakita po yun sa Facebook account ko, suportado ng taong bayan, yung ikang ginagawa ng gusto nga raw nila manlaban, katulad ni Paruhinog, para wala ng korte-korte, diretsyo nila sa semeteryo. Which pabor daw sila. Ilang gobernador pa kaya, ilan sila, sir? Ito yung listahan. Basta marami yung heroin. Yung mga nagpakita noon na nagsurinda dito sa atin sa Krami, yung mga mayor pa doon nakasama, di ba? Nagpapakita. Hindi pa rin ba sila tumitigil? Nag-surrender na sila, sir. Hindi pa ba sila tumitigil, General? Meron ibang patuloy pa rin. Kaya trabahuin natin yun, yung mga hindi tumitigil. Diyos ko po, talagang ayaw talagang tumigil. So, yung mga hindi tumitigil, sir, yun ang i-issuehan ng warrant. I-build up natin, then apply natin na search warrant. Then, pag may search warrant ba, maglaban para matapos na. Gusto ko rin. Ako, panalangin ko rin, sir, manlaban sila. Yan ang dinadasal ko para hindi na po mahaba ang usapan. Tapos, sir, ito po, panghuling katanungan. May mga mambabatas. I don't know, mukhang wala po yatang alam sa operational procedure. Sayang naman, mga abogado pa naman. Bakit daw madaling araw ang pag-serve ng warrant? Ako, sir, naging police reporter ako. Di po ba discretional law enforcer yan kung kailan niya isa-serve ang warrant? It doesn't have to be in the broad daylight. Dapat surprise po ang pag-serve ng warrant, General? Baka ang gusto nila, yung mga mamabatas ngayon na talagang hindi natin mahuli yung mga suspect at wala natin magpapang mga ebidensya para kaya gusto nila ay yung broad daylight, yung marami nakakita sa movement ng police, para malayo pa, malaman na at makaprepare nila, makapaghanda na baka yan ang gusto na mangyari. Baka gusto nila, sir, kagaya dati, yung sinasabi ni Senadora De Lima dati na pag pumasok ka sa bayan suspect, i-announce mo muna, mga police kami, magsaserve kami ng warrant, baka gano'n ang gusto. Nabubuang na. Wala na tayong pupuntahan yan na buang yan, pag gano'n gagawin natin. Para sa pelikula, sir, subuko na kayo, mga polis ito. Parang gano'n, sir, i-anunsyo para makatakbo yung mga suspect. At pag nakatakbo, sisisihin na naman ng PNP. Sasabihin na mabagal, tutulog-tulog, sa pansitan, kawawa na naman ang polis. Gano'n talaga ang pupuntahan niya, sir. Sir, I'm sorry I lied to you, pero mga ilang, within the next few weeks siguro, months, may makikita tayo mga gobernador na mahuhuli o kaya mapapatay, baka manlaban sila Gob. Ano po? Most likely, pag maglaban at talagang nagpapatuloy sila, sana manlaban sila, sir. Ay, kung ako tanungin mo, sir, gusto ko manlaban yung mga buang para matapos na, para wala ng korte-korte ba, ha? Daghan pa kita mga yuta diha, pwede nga ilubong sila diha, pwede sa Cebu, pwede din sa Smoky Mountain, fertilizer man na, sir. Iba yung guwan, yung maglaban na, maganda yung maglaban na guwan, yung
wala nang barilan, tapunan na lang tayo ng granada. Naku, Diyos ko po na. Ang naman, tapunan ng granada para hide and seek tayo. So, sir, what you're telling us, and you told the media na steady lang dahil patuloy investigasyon nyo, marami pang mga narco-politicians na mahuhulog sa kamay ng otoridad. Hindi lang narco-politicians, kundi yung mga narco-businessman din na alam natin na yumaman na ng gusto, lumaki na ng gusto dahil nga sa droga na ilang taon nang ginagawa niya negosyo na yan na feeling untouchable na, I will touch you, we will touch you. Sir, isa pa, pasensya na sir, nagbakak ako sa imo gaina. Kinang si Peter Lim, sir, kanang sinasabi na kumpare ni Presidente, kinang under investigation na gihapon. May kismet after na ginagawa dyan. In fact, nakasuhan na yan at meron na yung whole departure order. Nasa kanya na kung anong gusto niyang gawin niya. Basta, at kung hindi siya tumigil, baka sumunod sa sayapak ni Mayor Paruhino. Alam ko, maraming bodyguard daw, mga armado na bodyguard. Kung lumalabas sa Cebu, dapat yung bodyguard niya, laban yun, gusto ko na. Dapat kunan niya na ng insurance mga bodyguard niya. Sayang, sir, no? Sayang kayo. Alam mo, sir, plano namin ni Secretary Martin, kung hindi naging secretary si Secretary Martin Andanar, magbutang kami ng punerarya ba, business. Sayang kayo. Sayang. Punerarya, siguradong milyonaryo na ako. Nakay porsyento sana sa ako, sir. Sayang. Komisyon. Correct. Anyway, daghang salamat, General Ronald Bato de la Rosa. Keep up the good work, sir. Good afternoon. Mabuhay po ang PNP. Salamat, Erwin. Pagkatang umaga. Si General Bato de la Rosa. Samantala, balikan nandiyan pa ba si Congressman Suarez? Kong, are you still there? Kong? Binaba na yata ni Congressman Suarez. But anyway, mga tol, mga best, oras po natin, 1:32 in the afternoon. Not kidding aside, ano po, ha? Tinatanong ko po yung mga kababayan natin, mga kabest natin dito sa Facebook, ha? And you know what they're saying, ha? Yung kanila pong reaksyon, mas okay, mas gusto po nila, patayin na lamang ng mga pulis. Kahapon pa ho ito, ha? Patayin na lamang daw ng mga otoridad, yung mga drug lord na ito, kaysa buhayin pa. Dahil itong mga hayop na ito, magpapiyansa lang ito. Paano kung ibang administrasyon na? Ha? Okay, magpapakulong ito mga buwisit na ito. Magpapakulong and then they will just sit it out sa Nubilibid Prison. They will serve 5 years. Pagkatapos ni Duterte, makakalabas na mga ogag na ito, ano na? Bibalik na naman sa dating gawi. Iyon po yung sinasabi nitong mga supporters ni Manong Digong, which I can understand fully. Di ba? Sige, papahuli ka ngayon, so surrender, ilalagay sa city jail, sa New Bilibid Prison, mag-aantay ng 2022, doon siya muna magpapalamig-lamig. Total, pwede naman sa New Bilibid Prison, pwede naman magbenta ng droga, di ba? Kagaya ng yung Bilibid 19 na mga drug lord, nakakapagbenta sila ng droga. Ganun lang ang gagawin, di ba? They will sit it out hanggang matapos ang administrasyon ni Manong Digong. Pagkatapos, pag wala na si Manong Digong, labas na sila ng kulungan, balik sa dating gawin yung negosyo. Kaya nga, sabi nito mga tol at mga best ko dito sa Facebook, mas mabuti pa Sir Erwin, patayin na lamang yan. Mas mabuti pang manlaban na lang yan, tapos agad. Tapos ang problema. Tama, ha? Alam ko kung maliho itong prinsipyo na ito, maliho ito, dapat hindi pinag-uusapan. Pero ladies and gentlemen, ha? Ganito na lamang ho kasimple yan 5 years, ha? 5 years na lamang po ang administrasyon na ito. After 5 years, lalabas ng kulungan ng mga hinayupak na yan. Ganun na naman, balik na naman tayo sa dati. Paano kung mahina na Pangulo ang makukuha natin? Paano kung lalamya-lamya na Pangulo, babakla-bakla o baba, o yung isang Pangulo na malambot? How is that? Paano kung ang Pangulo na naman natin ay may galing sa dilawan na naman? Ha? Diyos ko po naman. Then useless. Kaya kung ako ang tatanungin personally, and I shouldn't be saying this, pero I will say it now, mas gusto kong manlaban yung mga buwang na yan para mapatay. Pag napatay, tapos ang problema. Di ba? At makakatulong pa sila sa ecology. Makakatulong sila sa Department of Environment Natural Resources, makakatulong sila sa Department of Agriculture, dahil pag nilibing yung tao, may taba, fertilizer pa ho yan, pwedeng magtanim dyan. Ha? At the same time, makakatulong ka sa industriya ng mga punerarya.
Makakatulong ka sa mga kumpanya ng kape, mga biskwit, dahil makakatulong ka sa nagbebenta ng mga monoblock, mga upuan, dahil pag burol, makakatulong ka sa marami kang matutulungan pag napatay ang drug lord kaysa sa makulong. Pag nakulong, wala kang matutulong. Pero pag napatay, kagaya ni Osamis ngayon, siyempre may burol, maraming bibili na biskotso, ng mga biskwit, ng mga kape, monoblock. Mas maganda. Mas maganda patay na lang kaysa buhay. Oras mo natin, 1:35 in the afternoon. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, Gusto na mga tao, magna 900 na ako. Dali-dali na maglaro at sumali nyo. Review numbers from 1 to 31. Ano ito? Magna 900 na tayo. From 0 to 9 para Ha? sa One Friends Lotto. Exciting ang Si prize Abloy, na bakla. mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto Others at araw-araw. Let's play Lotto. Sabi ko, magtatayo kami ng grupo dito. And above. Sally, Aiko, Miko, Erwin, Mabuting Peter, paalala Home. mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhin kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehiyo ay hindi naaabala. Erwin Tulfo Live. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga bes, mga bayan. Diretso ho tayo sa ating programa, 1:36 in the afternoon. Teka muna at pag-usapan naman ho natin, itong ginawa po ng Manong Digong, binasura niya yung batas dati na pinirmahan ni Pinoy, na layon na taasan ng mga sweldo ng mga GOCC, yung mga nasa gobyerno ba, mga government-owned and controlled corporation. Kung naalala po ninyo, nung panahon ni Pinoy, di ho ba, taas ng sweldo yung mga nasa GOCC. Ultimo, mag-attend lang yung mga lintik na board of directors ng SSS. Naalala nyo ito 3 years ago? May 100,000 kaagad. Mag-attend lang ng meeting yung mga damuho, Diyos ko po. O yung mga mga chairman of the board, mga board of directors, ang sweldo 300,000, 400,000. May mga may mga incentive, may bukod sa 13-month bonus, may 14, 15, 16-month bonus, may mga demonyo. Diyan sa SSS noong panahon ni Pinoy. Samantalang lintik, yung ordinaryong mamay na gustong mag-loan, hindi makapag-loan. Pero pagdating sa mga bonus ng mga demonyo noon, nabibigay yung bonus. Kaya nga po, inalista po ito ni Presidente, binasura niya. Wala mo ng increase kayo sa GOCC. Nasa linya po ng aming telepono Secretary Martin Andanar. Sec, magandang hapon po. Magandang hapon, partner, at sa lahat ng mga nakikinig sa programa sa Radyo Pilipinas. Ang tawag dyan, praise the Lord, hallelujah. Iyon ang sinasabi ko, malinaw pa sa sikat ng araw. Oo, dahil nga ay ating Pangulo ay merong malasakit sa mga mahihirap, kanya hindi niya na pinayagan itong mga bonus-bonus at yung mga malaking pasweldo sa mga empleyado dyan sa mga GOCC. Tama naman ang sinasabi ng Pangulo dahil kaya nga sa GOCC because it's government-owned corporation, di ba? Opo. Or controlled corporation. Which means that dapat talaga ang pinapangalagaan ng Pangulo ng ating mga GOCC ay ang ating sambayanan because GOCCs are basically supported by taxpayers' money. Correct. Ang problema, kung naalala nyo, di ba, tayo magkasama pa noon na binabatikos natin, mantakin mo, naalala ko rin sa SSS, yung mga board of directors, mag-attend lang, may mga allowance ating 100,000, yung mga board members, naglalakihan ng mga sweldo daan-daan libo. Samantalang, yung mga sundalo, police, halos magkandakuba. Kung naalala mo yun, sir, nang maraming nagreklamo na yung isang appointee ni Marojas, Diyos ko po na wala pa yatang espiritu, ay sumasahod na ng 100,000, kabagong-bagong graduate lang sa universidad. Naalala mo yun, Seth? Oo, naalala ko yun. Kanyang, di ba, pati nga yung
yung mga benepisyo ng ating mga senior citizens, di ba? Yung mga retirees. Correct. Pension nila, kung bakit matataas ang sweldo ng mga executive samantalang 1,000 or 1,500, 2,000 na hindi maibigay. Kaya tama lang ang desisyon ng ating Pangulo na before we even increase your salaries, kailangan muna ay mabigay yung tama, yung karampatang benepisyo, lalo na sa mga SSS, mga GSIS, sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nagigirap. Yes. Alright, Sec, maiba tayo. Meron akong matinding problema dito. Baka matulungan mo ako, Sec. Ito hingin ko lang yung opinion mo. Time out ka muna dyan sa pagiging PCOO mo, Presidential Communications. Baka makatulong. Public Service, Sec. Ito sa segment ko rito na itanong mo sa eksperto, INSEX. Ito, sir, yung liham. Baka if you have like 2 minutes lang, sir. 2 minutes. Mapayuhan mo lang itong si Greg. Ano po? Dear Sir Erwin, ako po ay nasa grade 12 sa kasalukuyan. Nakatira po ako sa lolo at lola ko dito sa Obando, Bulacan. Ako po pala si Greg at ang problema ko ay ang insidente na hindi ko makakalimutan at kinadidirian ko na kinasasangkutan ng lolo at lola ko last month. Si lolo po ay 71 years old habang si lola ay 66 years old. Narinig ko kasi si lola na sumisigaw ng aray at tama na, damuho ka sa loob ng banyo. Kagad kong pinasok ang banyo sa akalang sinasaktan ni lolo si lola. Naikwento na kasi ng nanay ko noon na minsan ang nasaktan ni lolo si lola nung bata pa raw sila. Pero ang bumungad sa akin, Sir Erwin, sa banyo ay si lola, nakatuwad at nakahawak sa inidoro ng hubot-hubad, habang si lolo naman nasa likuran niya na hubot-hubad din. Nagalit po sila sa akin, sabay sigaw na bastos ka na bata ka. Sir, di ko po sinasadya na makita sila sa ganung posisyon. Besides, sila po ang bastos dahil katanda-tanda na nila ay nagdodogi pa sila. Ew, sabi po ni Greg. Humingi na po ako ng tawad sa kanila pero pinalalayas na ako at sinumbong ako sa nanay ko na namboboso ako. Paano ko, sir, mawawaglit sa isipan ko ang nakita kong nakakadiri at nakakarimarin na eksena na yon na halos napapanaginipan ko na gabi-gabi. Please advise me, Sir Erwin. Prof, bilang professor po ng George Stein University, baka mabaypayo po kayo dito sa kay Greg. Mukhang mahirap yung problema na yun. Ngayon ko lang narinig yung problema na yun. Wala tayo sa mga aklat, sa mga talata natin. Hindi pa dumadaan sa mga kamay ko. Ang problema nga niya rito, Sec, ni Greg, paano niya mawawaglit sa isipan niya? Parang nagkaroon siya ng trauma, nakita niya yung lolo at lola niya nagdodogi sa loob ng banyo. Masama tignan, malaswa. Sabi nga niya, nakakarimarim. Ay, alam mo, pag mga, sabi nga nung kaibigan kong matanda, nung tayo nagtuturo pa dyan sa George Stein University, Sec. ang sabi sa akin, alam mo kami na misis ko, ako 70 anyos na, misis ko nasa mga 75 anyos. Sabi niya, madalas kami magtalik, sabi niya. Sabi nga asawa, nagulat ako. Normal yun, Sec, normal yun, Hindi, pero sabi sa akin, natalik kayo. Sabi niya, pag natulog kami, nagtatalikuran mo. Hindi yung istorya mo, iba-iba naman. Grabe naman. Kaya nga, Secretary, ito nga, sir, nahihirapan ako payuhan. Mamaya tatawagin ko si Dr. Camille. Pero gusto ko lang kunin bilang dating dean ng George Stein University. Paano niya makalimutan yung eksena na yun? Kasi nga, nagalit yung dalawang matatanda, akala nang binubusuhan niya. Sir naman, paano mo na bubusuhan ng 71 years old at saka 66 nagme-make love? Dogi pa. Diyos ko po, napakasama tignan nun, naglalay-layan ng mga balat noon, Sir. Baka siguro maghanap siya ng mga ibang mga eksena na nakakaalis. Yung mga wonderful na eksena. Yung wonderful na, alam mo, yung medyo nakakaakit, no? Damihan niya yung panonood ng mga pelikula para makalimutan niya, baka sakali. Kung sa bagay, Sek, ipinalayas na siya ng lolo-lola niya. So,
pag hindi niya na nakikita sila, hindi niya na nais. Kasi parang tuwing nakikita niya yung sitwasyon nun, yung doggy na yun. At least, kung meron man siya natutunan doon, ay ibig sabihin nun, kahit pala, medyo may edad na, ay pwede pa. Pero sir, hindi naman sa ganung klasik sitwasyon, masama tignan eh. Anyway, Secretary Martin Andanar, PCO. Sir, thank you for your time. Thank you for being sports, sir. Wala akong sagot dyan, no problem. Ako na lang, kukuha kami kay Dr. Camille mamaya, yung psychology expert. Thank you po, Secretary Martin Andanar. Oras mo natin, 15 minutes to go before 2 o'clock. Diyan lamang ho kayo. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno kung may gusto ka lang ihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang wrongdoing if you do not cooperate. Hotline 888. Nako, Rubik, tama ka. Ems, Villarta, Lord. Funny move. Isipin mo na nakapanood ka ng funny video, sabi ni Emily Enopia. O horror video. Ew! Bago sa history. Alright, dire-diretso po tayo mga tol, mga best. Nasa linya ng telepono si Dr. Camille Garcia, ang aming pong suking psychologist. Magandang hapon, Dr. Garcia. Doc? Doc, good afternoon. Kailangan ko ng tulong mo. May problema, may malaking problema itong letter sender natin si Greg. Sige, basta kaya natin. Kasi sinubukan kong kausapin si Secretary Andanar, mukhang hindi kinaya ng powers niya. Tawa ng tawa yung mama. But anyway, baka ikaw kakayanin mo ito. Here goes the letter, Doktora. Dear Sir Erwin, ako po ay nasa grade 12 sa kasalukuyan. Nakatira po ako sa lolo at lola ko dito po sa Obando, Bulacan. Ako po pala si Greg at ang problema ko ay ang insidente na hindi ko makakalimutan at kinadidirian ko na kinasasangkutan ng lolo at lola ko last month. Si lolo po ay 71 years old habang si lola naman ay 66 years old. Narinig ko po kasi si lola na sumisigaw na aray at tama na, damuho ka sa loob ng banyo. Kagad kong pinasok sa banyo ang banyo sa akalang sinasaktan ni lolo si lola. Naikwento na kasi noon ni nanay sa akin na minsan lang nasaktan ni lolo si lola noong bata pa raw sila. Pero sir, ang bumungad sa akin sa banyo, si lola nakatuwad at nakahawak sa inidoro ng hubot-hubad, habang si lolo naman nasa likuran, hubot-hubad din. Nagalit po sila sa akin, sabay sigaw na bastos ka na bata ka. Sir, di ko po sinasadya na makita sila ng ganung posisyon. Besides, sila po ang bastos dahil katanda-tanda na nila ay nagdodogi pa sila. Ew! Sabi po nitong letter sender, Doktora. Okay. Humingi na po ako ng tawad sa kanila pero pinalalayas na ako at sinumbong pa ako sa nanay ko na namboboso ako. Paano ko mawawaglit sa isipan ko ang nakita kong nakakadiri at nakakarimarin na eksenang yun na halos napapanaginipan ko na gabi-gabi, sir? Please advise me. Greg. Doktora, take it away. Paano niya may wawaglit sa isipan niya ang nakakarimarim? Sabi nga ng ilang texter natin sa Facebook, isipin na lang daw niya na nanood siya ng horror video. Okay, siguro Greg, unang-una, ang iisipin natin kasi pag sa isang mag-asawa, kahit anong edad, basta mag-asawa sila at ginagawa yung ganyang bagay, ay natural. Okay, at wala masama. 71 at 66? Uy, dapat na, sir, mas meron free kahit nasabihin mo umabot ka pa ng 80. Doktora, pag ganyang edad ka dapat, nagko-concentrate ka lang sa mga simbahan, naglilinis na simbahan, magwalis-walis ka doon, kinakawayan ka na ni Lord o ni kamatayan. Asawa naman niya yun at kuminsan niya mas nakakagulat dahil... Ang tindi naman ng dalawa at ang akala ko dyan, base sa aking mga research, pag ganyan, nagkakalabit-kalabitan na lang sila, Doktora.
Ay kaya nga siguro nakahubad na lang dahil kasi yun lang ang kakayahan nila. Hanggang sa pagpwesto lang pero hindi magagawa yung mga bagay-bagay na yun. Kaya siguro nagtago sa loob ng banyo dahil kasi sinusubukan at hindi makakayanan. Question number 2. Paano makakalimutan ni Greg, 16 years old, grade 12, yung ganong eksena na nakakadiring eksena? Siyempre matatanda, mabuti sana kung mga bata, yung mga nakikita natin sa pelikula. Ito yung mga naglalay-layan ng mga balat. Diyos ko po. Traumatizing talaga yun para sa isang bata. In fact, ang sasabihin niya talaga, ew, talagang tama yung reaction na ew. Dahil kasi, kuminsan hindi natin talaga ma-explain yung mga bagay na ganyan na, ano ba yun? Bakit gano'n na ginagawa pa? Bakit matatanda na ginagawa pa? Siguro, Greta, nito, unang-una, no, kailangan ma-express mo rin yan, nasabihin mo, hindi lang sa mga magulang mo na nakita mo, na parang best na pwede lang ma-explain na, bakit ganon? Pati sila lolo't lola, ganon pa rin yung ginagawa. Ngayon, kung hindi nila ma-explain, punta ka sa akin, i-refer ka ni Sir Erwin para maalis at ma-debrief yung traumatic experience mo. Kasi very traumatizing yan. Baka mamaya, makaabala yan sa yung mga future relationships mo na you will think of it as something dirty. Oo, parang kuan na doktora, ika nga anong tawag dito? Traumatic experience. Oo, at alam mo, pag naging trauma yan, ang magiging problema yan, baka mamaya, yung, alam mo yan, yung nagkakaroon ka ng mixed emotions pagdating sa mga ganyang bagay, and it will affect yung possibility na magkaroon siya ng magandang relationship. Alam mo, Doc, hindi ko na nga sinabi dito sa liham na ito, meron pang PS ito kanina, kahapon, nakalagay na magkatapos daw, sinampay pa ni Lola sa balikat yung dapat isampay. Alam mo, baka naman mamaya may mga na-sleep disc na yung lolo't lola mo. Yun ang dapat mong antabayanan. So, ang punto de vista rito, how will he cope up with this? How will he forget? First, kasi talagang mahirap siya para sabihin natin na yung basta makakalimutan. Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavior Therapy wherein i-recognize niya na ang pagkakaroon, yung paggawa ng ganong klaseng actividades ay something normal. Ngayon, kung something na traumatic siya, kailangan magkaroon ng debriefing, magkaroon siya ng reorientation na ang mga bagay na yan aabot sa punto na hindi dapat something traumatic. Kasi parang mo na nang sinabi na na-rape yung mata mo. Alam mo yun? Yung mga ganong bagay. And it will really be something kung traumatizing siya, baka pwede magkaroon siya ng mga tinatawag natin yung post-traumatic stress disorder. Stressful sa kanya pag nakakita ng ganon. So, it's better na kung hindi ka makakausap ng maayos ng mga lola mo or ng mga magulang mo, try to consult somebody na talagang makakaalis nung nararamdaman mong takot o yung traumatizing events na yan. So, pwede ka nga i-refer sa akin para for reasons na matutulungan kita kung paano ma-lessen yung trauma na yan hanggang sa makalimutan mo. Definitely, mawawala din naman yan. Pero kung maiisip mo yan na umabot pa ng taon, mahirap yon kasi maaapektuhan ang pakikipagrelasyon niya sa ibang tao. Dr. Camille Garcia, psychologist and relationship expert. Maraming salamat, Doc. Magandang hapon po. Ay, thank you rin. Sa uulitin. Opo. At doon sa mga, yung mga nakatutok sa atin na mga tatay, nanay, lolo, lola, pwede ba? Kaya po nauso ang mga lock sa pinto, mag-lock ho kayo. Siguro naman, nung panahon ng Hapon, nung panahon ng Giyera, o panahon ng Espanyol, may lock na rin, may kandado. Baka pwede po rin nyo, ano? Ang problema kasi dito, baka nakakalimutan na dahil 71 na. Nakakalimutan na mag-lock sa edad. Pero kung maaari, lolo, lola, parang awa nyo na. Masama po talaga, traumatic po sa tao. At makita kayo na gano'n ang posisyon ninyo. Tay, nay, may alam na ako na gano'n. Na naabutan yung tatay, nanay niya sa kwarto. Galit na galit yung estudyante. Anyway, mag-lock ho, ha? Pakisabi. Kaya uso yung mga lock, kaya nga dyan para hindi lang sa magnanakaw yung lock, para may privacy din kayo. Bueno, 1:54, susunod na po ang Express Balita. Ako po Sir Erwin po, makita-kits po tayo bukas. Ako po'y nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!